Naalala ko noon, may nagtanong sa akin kung nagawa daw ba ako ng fondant or fondant cake. Sabi ko, hindi po eh. Sabi niya, bakit? Then sabi ko, ang hirap po kasing gumawa ng fondant. Okay na ako sa soft icing cake with printable toppers. Kasi ang hirap gumawa ng fondant, which is true naman. And ang hirap niyang maging kabate, lalo na pag hindi mo siya gamay. Masakit din sa braso, kakamasa. Kasi mamasahin mo talaga yun ng todo eh, bago ka magkaroon ng fondant. Then kung easy to use fondant, mamasahin mo pa rin yun. At gagamitan mo agad ng rolling pin. O diba, ang sakit agad sa braso. Then bukod doon, hindi pa ako marunong gumawa ng mga figure or mga fondant details, characters, or toppers. Kasi imaginein mo, naalala ko ng mga bata pa ako, clay pa nga lang, hirap na ako. Ibon nga lang gagawin ko, di ko pa magawa ng maayos sa fondant pa kaya. Kaya nung mga beginner pa ako sa cake industry, hindi talaga ako nag-accept ng mga full fondant cake. More on icing and printable toppers lang talaga. Minsan nga may nag-i-inquire sa akin na full fondant cake. Syempre, nangihinayang ako. Kasi opportunity na sa akin yon para matry yung full fondant cake. Gawa ng kita naman natin kung gaano pinag-e-effortan yung bawat details pag full fondant cake. And bukod doon, iba yung materials and ingredients na ginagamit sa kanya. At dahil nga mahina pa yung loob natin gumawa ng mga fondant cakes, kaya nire-reject ko. Hindi lang kasi basta masa yung fondant cake eh, kundi yung skills at talents talaga na inilalaan or pinag-e-effortan para magawa ng maayos at maganda yung cakes and yung details. Pero one time, dahil nga may mga patuloy na nag-i-inquire about fondant cake, kaya sinimulan ko na muna mag-accept ng soft icing with fondant details. Kaya yun na muna yung sinubukan ko. Okay naman nung simula, kaso napapagod talaga akong gumawa ng fondant. Eh ayoko naman nung ready-made. Gusto ko yung homemade talaga kasi bukod sa mas tipid, mas marami talaga ako napoproduce. So one time, may na-discover akong machine. Sobrang life-changing talaga siya sa akin. Kasi mas napadali yung paggawa ko ng fondant, less masa na lang, inaabot lang ako ng 2 minutes. Di katulad dati, inaabot ako ng 30 minutes or more kakamasa. Tapos ang messy-messy pa. Actually, may vlog ako noon. Kung matagal ko na kayong follower, alam nyo na yun. Send ko yung link nung vlog na yon at yung machine na tinutukoy ko. Mula nung na-discover ko talaga yon, lumakas talaga yung loob ko na mag-accept na ng mga fondant cakes. Promise, kung masusubukan nyo yon, mapapagaan talaga yung paggawa nyo ng fondant. At marami pa talaga kayong mapoproduce. Syempre, kahit papano, napadali na yung paggawa natin ng fondant. Bali, ang struggle na lang ay yung pagmasa ng konti bago i-flatten ng rolling pin. So, hindi pa natatapos doon. Dahil bukod doon, yung pagiging artistic or creativity natin, yung labanan na. So, bago nga ako nag-accept no ng full fondant cake, tinry ko munang gawan yung pamangkin ko. Uso pa nga nun yung Cocomelon, kaya yun muna yung ginawa ko sa kanya. 2-tier pa. Syempre, hindi agad perfect, hindi pa ganun kalinis at kakinis. And hindi rin ganun kapulido or detailed yung Cocomelon topper. Pero naging happy ako sa outcome dahil nakagawa ako. Ang mahirap lang, dahil first timer mo, may mga times talaga na hindi talaga kayo magkakabati ni fondant. Dahil hindi mo pa siya gamay. Katulad ng anong gagawin mo kapag nag-moist, ano magandang ipang-cover sa cake bago mo patungan ng fondant, paano pag lumuha yung fondant, paano kapag sobrang lambot ng fondant, o kaya paano pag sobrang tigas naman ng fondant, paano mag-cover ng fondant sa cake, at paano kapag maulan, lumalambot yung fondant sa cake at yung mga toppers at marami. At isa pa, kung paano patigasin yung mga details. Paano rin sila magandang i-stack sa cake. And kung paano rin gumawa ng mga toppers or details. Dalas kasi hindi available yung mga desired natin na details sa mga molders na tinitinda, kaya mano-mano talagang gagawin. By the way, yung mga fondant characters na ina-attach ko, hindi ko na yun na-videohan. Dahil sobrang tagal ko talagang ginawa. Maubos lang yung memory sa phone ko, kaya yung pag-assemble na lang yung videohan ko. Kaya sa mga nag-i-inquire ng mga fondant cakes, ramdam nyo naman na siguro kung magkano nagre-range yung mga ganitong klaseng cake. Kaya expect nyo na yun. Yung inspiration pala ng cake na to ay galing pa sa gawa ni AI. So yun yung pinapagawa sa atin ni client. Pero since flawless si AI, sinabihan ko naman na agad si client na hindi ko magagaya ng husto pero ilalapit ko. And sobrang naging happy talaga ako sa outcome. Lalo na sa feedback ni client na sobrang nagustuhan nila. Actually, sobrang tagal kong ginawa yung cake na to, lalo na sa preparation ng color. Lalo na yung pag-cover niya sa cake, isa-isa, at yung mga details. Actually, sobrang happy ko dahil worth it yung pagod. Dahil sobrang naging maganda yung outcome. And finally, ito na pala yung finished product. May kasama pala yan na 2 dozen cupcakes. At kung nagustuhan nyo nga yung cake na ginawa ko, parit na lang 1 to 10. Thank you so much for watching. Babush!